ngayong ay magluluto ako ng adobo sa gata na may papaya na chicken. Iginigisa ko lang muna siya. Good morning! It's morning now. Morning na ngayon. Kagigising ko lang at it's a bad weather talaga. Ayan ang weather namin, my friends and friendship. Kasi may storm na naman kaming padating mamayang gabi. Malakas na naman. Hay nako, wala nang katapusan. JR? Ilabas mo muna si Munmun habang wala pang ulan. Ha? Ilabas mo muna ito pa makulimlim baka umulan. Yung dogs kasi ni Mikel at nagtrabaho kagabi, di pa nakauwi. Pinapalabas ko na at mukhang malakas ang ulan ngayon at ang hangin. Punta muna ako doon kay Papa Dudes. Nakaluto na ako ng itlog ni Zoe pero mamaya na ako mag-i-start ng aming breakfast. Puntahan ko muna siya doon at ialisin ko ang kanyang dialysis. My friends and friendship, dyan lang kayo muna at babalikan ko kayo. Hinahanap ko yung isang klaseng hotdog sa Costco, yung beef din. Pero wala akong makita. Artificial flavor to Hebrew National. Kaya ito na lang ang lulutuin ko kasi ngayon, bukod sa dito favorite ni Zoe na Filipino hotdog, ay ito na. Lulutuin ko na ito para may iulam. Dahil kung hindi ko naman ito lulutuin, na-expired lang ito, my friends and friendship, wala namang gumagalaw. Kaya is-ulam na lang sa tinapay or sa oatmeal. Naayawan ko itong bacon pag nagluluto, ang dumi-dumi ng kalan. Paano yung nagtatalsikan minsan tinatamaan pa yung mukha ko. Kaya buti na ubos na, dalawa na lang. May natitira pang Spanish bread, kakain daw siya. At tapos mag-iinit ako ng pandesal. Yun na ang breakfast namin. At saka hotdog. Oh, we have pandesal, so if you want. Pandesal. Ito kasi yung pandesal. Parati akong hindi mawawalan. Dahil masarap kasi sa kape sa umaga. Pag mabilisan lang, kakain ka lang ng isa o dalawa solve na ang araw. Ang ginagawa ko dito, iniinit ko lang siya. Nilalagay ko lang siya sa bake ng low lang. Yun ang kinuha niya, isang pandesal. Nag-init ako ng pandesal para makapirin ako. Ay, natira pa akong sumay na kasaba na binili ko kahapon. Ito na lang ang natirang isa. At may binigay si Judelia na galing Japan. Hindi ko pa natikman. Cheese cake. Let's see mamaya. Ito cheesecake daw. Sana hindi matamis. Ayan, tikman natin. Talagay natin sa plate. Ang sarap magkape pag malamig. At may pandesal. How do you taste the pandesal? Good. Good. That dog too. Show the friend and friendship that are eating Spanish bread. Show the friend. Oh, that dog. Oh my God, she's a Filipino talaga. Spanish bread. Bite in the other side. There's a there. Okay, welcome back. Ito walang gumagalaw yung Japan na bread. Ang tamis naman kasi. Daming pagkain. Mamaya, magluluto ako ng biko. Ipapakita ko sa inyo para yung mga interesado na sa luto kong biko, sundin lang niya mamaya. Papakita ko, magluluto ako ng merienda. Isunod ko na itong oatmeal para kahit mamayang hapon na kami magla-lunch, ay busog. Matabang. Lagyan mo ang sugar. Ito ang asawa ko hinintay ng matagal. Say hi, my papa. Okay. Yan ang sabi ko sa inyong masakit kaya masakit ang paa mo. Kumain ka na para pag kakain ka na, inumin mo na yung gamot ko.
Hindi naman pala ito masarap yung cheesecake na to sa Japan. Diyan, hindi naman pala masarap itong cheesecake sa Japan. Pero matabang. Gusto mong kainin mamaya to? Ayoko din. Matabang siya. Ay, ang sarap ng hotdog na nabili ko. Ibang klase itong hotdog sa Costco. Hindi maalat. Kumain ka na, Papa. Ako na kukuha ng tubig. Umupo ka na dyan. Kumain ka na. Mag-ano pa yan. May mga injection pa yan. Okay? Binablog ko siya pag kumakain para ubusin niya. Okay, come on. Your friends and friendship are waiting if you're gonna finish your food. Okay? Come on na, show the friends and friendship that you're gonna finish the food. Kasi tuwang-tuwa yun pag binavlog ko. Sabi ko, pinapanood ka ng friends and friendship. Okay? Show to your friends and friendship now. Here. That you're very good. You're eating your pandesal. Masarap. Masarap. Okay. What about the Spanish bread? See, kakainin niya lahat yan. So, you're very good. You finish. Show to the friends and friendship that you're eating all. Come on. Oh, see? Okay. Good girl. See, tuwang-tuwa yun. Kasi hindi niya ubusin yung pag hindi ko pinapakita sa inyo. Kasi sabi ko, nakikita niyo siya. Kaya yung inubos niya. Mamaya ulit, magbulan kaming dalawa. Hello sa viewers ko at sa subscriber ko from Malaysia. It's a proud Malaysia. It's a proud Pinay OFW. Thank you so much sa pagwa-watch mo, sa pag-view mo ng aking vlog. At kumusta kayo at ingat lang kayo parati dyan. At huwag mong pabaybayaan ang sarili mo kahit anong mangyari. Kahit anong hirap at kadami-daming trabaho, parati ka magpaganda at think positive always. Huwag mong pabayaan na kisyo nagtatrabaho ka, wala kang time. Bigyan mong time parati ang sarili mo. Iangat mo. Kahit sabihin mo sa sarili mong, mababa lang sweldo ko, mataas ang sweldo ko, basta always be pretty. Huwag ubus-ubos ang pera mo na kung saan mo ibibigay. Always be handsome. And always be handsome, sabi ni Zoe. At ang pera niyo, matuto kayong mag-save para sa sarili niyo. Huwag ubus-ubos. Para time will come, dumating man kung ano man, ay may sarili kayong dudukutin. Yun lang ang may advice ko sa iyo from Proud Pinoy OFW in Malaysia. Thank you! Ingat ka lang parati dyan. At hi din pala sa friendship ko na nag-review at nag-subscribe sa akin. Si Iya M4U. Thank you for watching. And shout out to the Bellorente family. Thank you for watching. Salamat na marami. At shout out din kay Tina Norman ng 8872. Thank you watching in Las Piñas City. Thank you for watching. At shoutout din sa friendship kong Karawan Vlog Mendoro. Bagong vlogger pa lang siya. Shoutout sa iyo. At sana I always be happy. At shoutout rin kay Masi Comia Mendoza. Shoutout din sa iyo, Kaaraw Vlog, anak ng Mindoro sa Barcelona. And shout out Kawa Longo Maro. Ano? Kaaraw Loganak Mindoro. Shout out. Mando. Maraming salamat sa inyong mga wishes kay Zoe sa pagbati ng happy birthday. Dahil say thank you to friends and friendship. Thank you. Okay, first shout out. Okay, talk to the friends and friendship. Thank you because they said, Zoe, happy birthday. A lot of them are sending their greetings. Thank you for the greetings. Face to the camera. Thank you for the greeting. Kasi they said, happy birthday, Zoe. Happy birthday, Zoe. Happy birthday. Okay. So first shout out from my birthday is Bless Mancho. It's a Blessing Matos. Shout out. It's 71-1. Yes, and shout out to Marnie Thompson. Shout out kay Gladys Soriano. Kay Tons Baay Vlog. Tons Baay Vlog. Shout out. Subscribe kita. At kay Baby Ruth Duenas. 583, shout out. At kay Buguyayo, shout out. At kay Baby Ruth Duenas, shout out. At you already shout out to him. Animent, shout out. And sa mga iba pang mga viewers, kay Cherway Vlog, shout out Cherway Vlog. At sa mga ibang hindi ko na shout out lang sa inyong lahat. At ingat lang kayo parati. Hi! Hi! You're combing your hair?
Yes, pinapawisan siya, my friends and friendship. Nagpup-pup, pinalitan ka. No, don't touch that baby boy. Naku, all over silang nagkakalat ng siwi. Ang dami, hindi pa ako nakapagligpit. Ito yung kitchen namin. See? Ayan. Kaya na-stress na naman si Mama Ella. Ayan, kadami-dami ligpitin ngayon. Okay. Pero, Mama Ella can do it. Okay. Dami kong gagawin ngayon nang dumating si Cash. Marami-dami pang kalat. Hindi pa ako nakapagsimula. Kaya, relax lang muna si Mama Ella. Pinapawisan ako wala sa oras kahit anong lamig. Dami-daming ginawa. Okay. Can hold ate. Hold ate. Oh, hold ate here. Hold ate. Okay, go ate. Okay. Hug ate. Okay. Here. Okay, go ate. Go. Be careful. Ayun siya man. Ayun ginagawa nila, my friends and friendship. Again, more round. Oh, more round, Cash. Right, ate. Okay, go. Be careful niya, mahulog siya. Oo. Be careful. Okay. Yeah! Be careful niya. Baka mahulog. Oh. Okay. Oh, be careful. Wait. Wait. Okay, go. Okay, go. Okay, go. Okay, go. Oh, that's enough now. Ate is tired now. Okay. The car is tired. Tingnan mo, gustong-gusto niya sa likod ng ate niya. Okay, enough na. You need to rest, ate. Okay. Yan, nag-tiktok daw siya. Kasi sabi niya, bilisan pa daw siya. Tulog si Cass sa kang mami niya. Ayan ang panahon, ang sama. Maulan. May storm kami. At malakas na ang hangin. Kaya, ngayong ay magluluto ako ng adobo sa gata na may papaya na chicken. Kaya magluluto ako. Onion. And isusunod ko na itong aking chicken. So, isa-isahin ko na lang. Kaya kung sumama ang kanyang tubig. Yan. Black pepper. Oyster sauce. Tansya-tansya lang. Chicken seasoning. Isang kutsarita. Sugar, tansya-tansya. Suka. Pangpaalis ng langsa. Ito lang muna siya, my friends and friendship. Iginigisa ko lang muna siya. Para yung bang mawala ang langsa. Simple lang na mga luto ito. Yung madalian lang na yung walang ulam, yan lang. Yung sa baryo nga kami noon Doon pa matakbo ang manok Hinuhuli na tapos putulan na ng liig at lulutuin na may pagkaalis ng pag nahimulbulan na. Ihalo ko na itong papaya. Ingat! Ingat, Tito Ja! Ingat, big man! Guys, can have that. I really like bread. Gusto kasi dito magluto sa maliit kong kawali. Yan na lang niya ako, my friends and friendship. Kusunada ko lang to. Palalambutin ko muna ito, my friends and friendship, na papaya. Takpan ko. Maghanap ako ng pang-takip. Kasya kaya to? No. Kasya kaya to? No. Ay, naku. Kasya kaya to? Malaki. Pero okay lang. Yan, takpan ko muna siya, my friends and Pinalalambot ko lang, my friends and friendship, itong papaya
Easy lang itong lutuin at kahit saan kayo dyan kung sa probinsya kayo, makakapitas kayo ng papaya na hindi binibili kami rito. Ang mahal ng papaya. Kaya pag bumili ako ng isa, nahati ko para may sa susunod akong lulutuin. Kaya ito, nahihati ko nung nakarang araw. Pag medyo nag-sale ng kaunti ang kapay, bumibili ka agad ako. Gusto ko nga magawa ng banana, yung atsara na papaya pero wala talaga akong time. Kaya ganyan lang muna. Sarap kasi, dinadagdagan ko yan, my friends and friendship, nitong black pepper. Nainaan ko ng kaunti ang apoy at takpan uli. Ilalagay ko na ang isang gata. Isa lang yata. Ayaw kong lagyan ng madami. At haluin ko siya. Ayan. There. At tapos, ilalagay ko na itong aking mga pepper. Ayan. Para mabango. Dagdagan ko lang siya ng patis. Kasi medyo matabang-tabang. Mas masarap kasi sa adobo. Medyo may timpla. Haluin ko muna, my friends. Okay? Sarap talaga, my friends and friendship, ang sabaw. Pero gusto ko, ang pagkaluto ng gata ay yung parang nagmamantika. Kaya, hinahayaan ko lang muna siya rito ng yung bang pahinaan ko lang ang apoy. Nalala ko kasi ang mga ang lotong ito ng niluluto noon sa aming baryo. Nung maliliit kami kasi marami kaming alagang manok at maraming tanim na papaya. Kaya pag taglakas ang ulan, taglakas may bagyo o kaya taglakas ang alon, dahil nasa isla kami, ito ang aming niluluto, nagkakatay lang ng chicken at ganito, lalagyan ng papaya. Yung gagataan gagataan ng mga dalawang nyog, ang igagata niyan, madami kami, kaya marami rin kasi kami. Tapos yung iba niyan ay itinulang manok. Yun, kaya hindi ko mawawala ito sa isip kong loto ito noong maliliit pa kami. Hindi maliit, yung malaki-laki na kami at naalala ko na. Okay. 5 minutes later. Na-i-off ko na, my friends and friendship, at luto na ang aking chicken. Kasi gusto ni Papa yung may sabaw. Pero kung ako nito, patutuyuan ko. Pero ayaw niya. Sabi niya, iwan kasi gata, masarap. Kaya ililipat ko na siya dito para ready na. O, ito na siya, my friends and friendship. Ready na. Ready na ang pagkain. Simple lang. Nakikita naman yung ginawa ko. Ngayon, ang susunod kong gawin ay ipapakita ko sa ang paggawa ko ng biko dahil marami nag-aasa akin ng recipe ng biko. Wala namang masyadong recipe ito. Simple lang. Ipapakita ko sa inyo para hindi na kayo sa akin mangungulit ha. Hindi na kayo magtatanong. Ipapakita ko lang sa inyo. Ito pang natitira ng aking malagkit. Magtatakal lang ako, my friends and friendship. 1, 2, 3. Four. Apat ang natakal. Ubusin ko na lang ito. Ubusin ko na lang. Bali, 4 at kalahating takal lang. Kahit, basta ang importante, my friends and friendship, huwag yung masyadong kulang-kulang ang gata. Kailangan insakto, 3 gata ang ginagamit ko para mas mabasa at mas nagmamantika kaysa kulang ang gata. Tapos, ay nagagawa ako ng latik. Papakita ko sa inyo. Lilinisan ko muna itong bigas. Hugasan ko muna. Hugasan ko muna itong malagkit. Pwede namang lutuin niyo ito sa rice cooker. Ako, maliit kasi ang rice cooker. Mas okay na dito ko siya niluluto. Ito kasi ang favorite kong kaldero na galing sa Pilipinas. Sabi ko, may mga tanim ako sa labas. Maganda itong
sinugasan ng bigas ididilig sa mga tanim. Gusto ko pa naman ang totong nito. Nung unang gawa ko, nung party ni Zoe, hindi ako nakatikim ng totong. Naubos ni Papa ng kain ang totong at saka ni Jarrell. Ngayon, makakakain ako ng totong nito. Isang ganito lang ang tubig ko sa isang guhit ng daliri. Yan, tama na yan. Isasalang ko na. At i-on ko na. Yan. Habang ako ay nagluluto niyan ng kanin, gagawa ko ng latik. 4 na kan lang ang aking gata, pero isa lang ang aking gagawing latik. At 3 na kan ang para dito sa malagkit. Alam ano na ito. Lipat lang dito. Papakuluin ko yan hanggang sa mamuo. Kung depende sa dami ang iyong nilulutong biko. Pag medyo may available naman agad, pwedeng gawin naman yung 2 ang gagawin yung latik. Hindi naman, wala namang masama pag 2 o 3 gagawin yung latik. Kung akin lang, isa lang, tama na yun. Si Zoe, tulog na tulog. 3:25 pa lang. Paano hindi ka makatulog sa panahon na ito talagang itong maulan. Yan o. Grabe. Tinignan ko doon yung dogs namin sa likod kaya nandoon naman siya sa bahay niya. Yung ulam namin, inaantay ko pa si Papa. Na-traffic lang siya, nagatid kay JR. Yan eh. Ayan o, lumalabas na yung mantika. Makulo na itong ating sinaing na malagkit. Halo-halo lang. Papatutuyuin. Pag-init ako ng oven at iinitin ko itong aking yung ulam namin to kagabi. Kaunti lang ang latik niya, my friends and friendship. Pero okay na yon. Dahil ipang ano lang naman sa taas, pang topping. Pero kung gusto niyong damihan ang latik, mga 2 nyog, mga 2 lata, 2 cans. Pero alam mo, kakailanganin ko itong kanyang oil ng nyog kasi gusto ko siyang ipang sangag ng kanin. Masarap kasi siya sa sinangag yung oil ng nyog. Ng latik, my friends and friendship, ay pwede yung damihan, pwede yung kaunti lang. Yung akin lang na ito ay ginawa ko lang na nagtitipid ako ng nyog dahil 4 na lang. Ito na ang natitira ko, 4 to kanina, isa lang ang ginamit ko at wala nang coconut. Bali, kailangan mag-save ako ng para sa biko pag nagluluto. Kaya pwede nito kasi pang spread lang to sa pang-topping ng. Pero kung gusto niyo marami ang latik, dalawang ganito ang iyong gagawing latik. Dalawang ganito. At ganun din ang pagluluto ninyo. Ngayon ako ay magre-ready na, my friends and friendship, ng halaya para sa lutuan ng biko. Isip ang mantika ng nyog. Tatabi ko to para pagluto ko ng pagsangag ko bukas ng umaga. Yeah. Let's go. Let's go. Binuksan ko na yung 3 kong kanan nyog. Tipid. Pero okay na siya. What's that thing? Ang 5 cup
cup na malagkit ko ay tamang-tama lang dito sa can na gata ko. Pero sinasabi ko sa inyo, my friends and friendship, kung gusto nyo maraming latik, mga 2 can na gata na coconut ang inyong ihalo. Kung gusto nyo madami, didagdagan yung 3 yun. Yun. Nilalagay ko siya kaagad dito para paglagay ko dyan sa kawali sa pinakulo kong gagawing haleya na ready na siyang ibubuhos lang. At isa pa gusto kong kunin ang tutong. Huwag muna ninyo lagyan ng sugar. Yanang muna ninyo siyang kumulo ng kumulo na lumabas ang kanyang langis ng nyog. Saka na ilalagay ang sugar. Mukulo na siya. Yaan mo lang siyang kumulo. Wala namang okay naman my friends and friendship kahit 3 o 4 na gata ang inyong ihalo, doesn't matter. But kahit ilang takal na, sa mga 4 o 5 cup ay okay na siya. Akin yung ni Zoe birthday ay bali 8 cup yon. Kaya maraming gata din ang nilagay ko. Para yung bang maluto para yung maglapot ng husto. Ito 3 lang siya. Tara, kain na tayo lunch. My friends and friendship. Ang sarap. Creamy talaga ang gata. Sarap kainin. Dark sugar ang aking ginagamit. Ito pag medyo inhaluan ko rin ito. Light lang siya, itong dark. At kulo na siya. Pinapaluto ko muna itong ating gata para hindi siya masisira ng madali ang biko. Kailangan lutuin maigi ang gata at hindi magkakaroon ng amag. Mag-iinit-init ka lang pag kumakain ka. Masarap talaga siya. O yung ilagay sa rep. Hindi ako naglalagay ng biko sa rep. Diyan lang nilalagay ko lang sa labas. Kung gusto niyo ilagay sa rep, initin din niyo sa microwave. Ihalo ko na itong brown sugar. Tatansyahin ko lang. Pag maghalo kayo ng brown sugar, pakuluing maigi ang gata. Yung hindi naman lalabas ang kanyang langis, yung bang kulong-kulo talaga siya. At yung parang namimilog, namumuo na siya, ay ihalo ninyo ang brown sugar. At gagawin na natin ito hanggang sa tumigas ang gata at ang sugar. Yung namumuo na ang gata, o tingnan mo, namumuo na. Kasi magmamantika naman ito mamaya. Lalabas naman ang oil nito pag siging kulo. Tingnan nyo my friends and friendship. Sa sobrang pinakulo ko ng gusto ang gata, lumalabas ang latik. Oh. Pero hindi naman siya masyadong lumabas lahat. Pero karamihan ay lumalabas na. Lutuin lang maigi ang gata. Saka na ilagay yung sugar, brown sugar. Yung iba nito, my friends and friendship, ang ginagawa lang nila ay light sugar lang ang hinahalo nila para makikita yung latik na topping. Pero ako naman gustong-gusto ko talaga ang kulay na ganito sa biko. Ito naman kasi ang original na kulay pag nagbibiko ka. Malapot pa, pero kailangan malapot na malapot. Yung lutong-luto ang gata at saka ang brown sugar. Malapot na, pero kailangan pang palaputin hanggang mamumuo ang kanyang oil ng coconut. Yung iba, di pa masyadong kumukulo ang sugar at ang gata, nilalagay na kaagad nila yung ang malagkit. Madaling masisira yun at hindi malasa. Yung napipil mo yung parang nasasawa ka sa lasa. My friends and friendship, ito ihahalo ko na.
Ito na niya ang itsura. Ito ang itsura na ng aking, yung ano ba tawag nito, haleya. Ayan. Yung malapot na. Kaya pwede ko nang ihahalo itong aking kanin na malagkit. There you go. Kanin na malagkit. Sarap na. Sa sipon. Ito na siya, my friends and friendship. Pinatutuyuan ko pa yan. Ayan. Malagkit. Jasmine ang binili kong ito na sweet rice. Halo lang ng halo. Hi mga friends and friendship. Ang grabe mag-init po. Gigising lang at masama ang pakiramdam dahil may sipon. Pero ito nga, nag-call in sick dahil hindi magandang pakiramdam talaga sa sipon, matindi. Dahil si Cash, hinawaan nila lahat sila sa bahay. At ito sila pupunta dito sa bahay. Baka kami na naman ang susunod. Balik-balikan lang yan si Zoe. Balik-balikan lang pag-ihipan o pag-ihip-ihip na ko rin sa inyo. Hold on. Nagmamantika na siya, my friends and friendship. Yan. Nakatulog na si Cass. Sarap ng pakiramdam niya. Sana all, Cash. Sana all. Ito na siya, my friends and friendship. Ay, makami ko Oh. Ang sarap ng pagkaluto, oh. Sobrang lagkit, my friends and friendship. At halos naglalangis na siya. Langis ng nyog. Ayan, pumunta dito ang mag-inang ito, maghahatid sa amin ng virus ng sipon. Sorry. Kaya ubo sila ng ubo. Sana wag naman. Sana hindi all. Wag lang all. Ito na siya, my friends. O, tingnan niyo. Okay. Ito na yung latik. Tamang-tama lang pala. Okay lang. Yan. Tamang-tama lang yung latik ko. Ayan na! My friends and friendship, umuwi na si Cash at saka si Shen. And nakakain na kaming lahat. At natapos ko nang lutuin itong aking bikolok, my friends and friendship. Ayan. Ayan ang biko ni Mama Ella. Kung gusto ninyong biko na matamis, bala kayo magdagdag. Pero kami naman ni Papa ay yung gusto namin katamtaman lang. Hindi naman namin gusto yung matabang na matabang dahil parang hindi na siya biko. At ang biko naman ay pang dessert naman o pang merienda. Kaya nasa sa inyong taste yan. Ayan, ang isa ko lang na kanagata na gata na ginawa kong latik. Ayan lang ang latik niya. Okay lang siya. Ayun. Kaya yun gawin na lang ninyo, my friends and friends. Basta tandaan ninyo, lutuin ninyong maigi ang gata hanggat sa parang namumuumuo na bago ihalo ang sugar, brown sugar. Sige, halo-halo hanggang sa lumapot na lumapot. Yung parang nakikita niyo malapot na sa kanya ihahalo. Sa kanan ninyo, ihahalo ang inyong malagkit. Yun. Sige, halo lang, huwag madaliin. Halo lang, balik na rin. Hanggang sa medyo ang kulay ay nag-iiba at pagtahinaan ang apoy hanggang sa lumabas ang kanyang oil ng coconut. Yun. Depende sa niluluto ninyo. Kasi wala namang problema kung mabasa ang pagluto, natutuyo naman yan eh. Kaya 3 gata o 4 na gata, depende sa kung gaanong kadami. Basta yun lang hanggang sa muli nating pagkikita, my friends and friendship. At ito pang nag-aantay sa akin, nakalat ni Cash. Ayan, hindi ko pa tatapon yung mga garbage, kaya magliligpit muna ako. At maraming salamat sa kakapanood ng aking vlog. At sana'y huwag kayong magsasawa naman. Huwag niyong kakalimutan si Mama Ella. Always Mama Ella is here. And sana'y nandyan kayo sa pag-watch sa aking vlog, sa pag-views. At yung mga subscribers, subscribe pa more yung mga iba na hindi nakapag-subscribe. Huwag niyo akong kakalimutan. Ang pinapalala ko always is ingat lang parati sa ating mga sarili, sa ating health, sa ating mga kinakain. And always be pretty.
Kahit and handsome, sabi ni Zoe. And always put on your lipstick. Pag nandito lang ako sa bahay, nasasawa na ako sa pulang lipstick. Kaya ito, nagpipink light lang ako. Kaya dito lang naman ako sa bahay. So, bye-bye! Shout out sa inyong lahat.